Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. My God. O ito na nga, nagsalita nga si Pangulong Duterte. Sabi niya, talagang ipahabol ko kayo at saka walang pakiusapan. No mercy ako. Either supporter kita or tumulong ka sa eleksyon, sinabi ko na sa inyo. O, naalala ninyo, di ba, yung unang dalawang na si Santex. Sige nga kung kayo, kung naalala nyo yung sino unang dalawang sekretary na nasesante dahil sa korupsyon. Yung dalawang yun, parehong close yun kay Pangulong Duterte. Yan, dahil dun sa fire, sa fire truck issue. Alam nyo, si Pangulong Duterte, hindi yan ganyan hindi yan nakala ninyo, dulumbay-lumbay lang yan na ganyan. Naku, may kikwento ako sa inyo. Sa inyo ko lang kikwento, wag nyo sasabihin sa iba ha. Atin-atin lang to ha. Wala akong makakalam, secret lang to. Ito sabi ni Pangulong Duterte, itong pilit sabi ko, yayariin ko kayo, maniwala kayo, yung mga inosente naman, tahimik man kayo, continue working. Pero ngayon ko, nakalusot kayo sa ibang presidente pero dito sa akin sad-sad talaga kayo. Ay nako. JJ Kojima, salamat po. Alam mo, ganito yan si Pangulo. Alam mo, kaya nga buti talaga Naalala ko yung fire truck na yan. Itong fire truck na nasisante noon. Naalala nyo kung sino yun? Hindi ko nasasabihin ha. Basta isang sekretary nasisante yan. Kadikit ni Pangulo yan nung nasa nung kampanya, magkakasama kami niyan. Nako. Magkakasama kami niyan. Hindi ko sinasabing ganun ko. Hindi ako ganun. Ibig ko sabihin, kasama namin kasi siyempre, alam namin yung mga muka na mga talagang malalapit kay Pangulong Duterte kasi mantakin mo. Lahat ng kampanya na andun kami. So alam namin kung sino yung, oy, ikaw matagal ka na. Kampanya pa lang, kadikit mo na si Pangulo. At alam din namin kung sino yung mga bumalimbing. Kilala namin kung sino yung, putang, yun to dati, kinukontra yung rally. Dati ayaw magparally, tas ngayon kumakadikit kay Pangulo. Kitang-kita namin yun noon. Tapos, etong nagulat kami ng una sa mga sinisante ni Pangulong Duterte. Hindi si Aguirre. Malapit sa kanya. Dahil sa skandal na issue ng truck. Itong fire truck. Sabi ko nga, ang lupit nito. Nagulat ako nung kasi sabi ko nga kung itong ordinaryong presidente na ito ay isang ordinary lang, hindi niya nasisisantihin yan. Baka pagalitan lang niya, pabayaan lang niya. O kaya pinag-resign lang, di ba? O resign ka na lang. Hindi in-announce pa ni Pangulong Duterte, I fired this guy. Ilang beses niyang in-announce yun. Sabi ko nga, ang lupit nito ni Pangulo. Close niya yan nung kampanya. Kasama yan palagi. As in, ganun kalupit yan. Okay? Alam nyo kung bakit ito ang kwento. Ganito si Pangulong Duterte. Nakwento ko na ito noon, ulitin ko lang Alam nyo yan si Pangulong Duterte, malupit yan. Ang ginagawa niyan, ito hindi ko na lang papangalanan kasi mahirap I-deny nila pero kilala ko kasi. Hindi ko na lang papangalanan. Si Pangulong Duterte nung naghahanap ng baril, para ibigay sa mga sundalo at sa mga pulis. Kasi alam nyo ba yung mga sundalo natin walang sidearm, walang baril. Hati-hati pa sila, yung iba mga bulok pa. Nung umupo lang si Pangulong Duterte, nagkaroon sila ng magagandang baril. Doon lang sila nabigyan ng magagandang baril. Alam nyo kung paano si Pangulong Duterte nag-canvas niyan? Inutusan niya yung napakalapit sa kanya na napaka-trusted person niya. Okay? Hindi ko na lang sasabihin kung sino kasi baka mamaya maputukan yun Pinaka-trusted niya. Pinapunta niya sa isang bansa. Hindi ko na rin sasabihin ko anong bansa ito Pinapunta niya doon sa isang bansa para alamin ang presyo ng gobyerno doon kung magkano yung baril. Okay? So pinapunta niya doon para alamin. Okay? Bakit? Kasi magkakaroon ng bidding dito. So bago pa mag-bidding ng pagkuha ng baril, bago pa magsumite yung mga general sa kanya, ganito ang presyo ng baril. Ganito ang presyo ng baril. Alam niya na ang tunay na presyo ng baril. Ganong kalupit yan si Pangulo. Kaya hindi mo matotolongges yan. Kilala ko mismo yung mga napag-utusan niya at malalapit ito.
Ang lupit nung kaya nung binigyan ng mga baril itong mga ano natin, nabigyan ng madaming itong mga sundalo. Kaya lagi niya sinasabi, di ba? Lagi niya pinasabi sa speech niya na alaga ako kayo, sisiguraduhin ko kayo lahat ng yung modernization ay mapupunta talaga sa inyo. Kasi sa totoo alam nyo, sigurado ako, alam nyo na ito eh. Pagdating mo sa weapon, dyan o kumikita ang gobyerno. Dyan o kumikita ang mga tulongges na opisyal ng gobyerno. Weapon is money, kaya nga yung iba nagkikreate ng war just to get weapons eh, di ba? Dahil ang laki ng pera dyan. Eh yan o yung unang-unang tinrabaho ni Pangulong Duterte na to make sure na walang mangyayaring lakaran, walang mangyayaring patungan ng presyo. Kasi sa totoo lang isipin mo sabihin mo lang 5,000 lang ang pinatong. Okay? 5,000 pesos lang ang pinatong. Ilang libo mahigit o kaya siguro mga milyon nga ang o sabihin na natin 100,000 na weapon ang bibilhin o times 5,000. Ang laki na ho niyan. Leslie Tugade, salamat sa $50. Para ba sa wakas nakapanood din ako ng live ko kasi sa work schedule ko. Huwag kayo nawawala, madam. Buti na lang may reply. Pahabol naman sa birthday mo. Uy, thank you very much ha. Pagaling ka. Okay, I'm good. Thank you very much, Madam Leslie Tugade. Ayun nga po. So sigurado ko ganito rin ang nangyayari dito sa PhilHealth. Kung mapapansin ninyo, isa sa pinakamapapagkatiwalaan ni Pangulong Duterte ay itong PACC. Ito si Sir Greco. Ito sila Sir Greco. Grabe ho yan. Ipanalangin ho natin yung bata na yan. Napakatuwid at ganda ng puso niyan para sa bayan. Hindi nga lang siya nanalo senador. Pero malupit ho yan. Sabi nga, di ba, kung sino man ang irekomenda nila, talagang pakikinggan ni Pangulong Duterte. Sa katunayan, ang dami nang nahuli ng PACC through Greco Bellica at nasibak. Alam nyo ba? Akala nyo kasi, hindi lang kasi na-announce. Ito, kwento ko pa sa inyo. Basta, kwento ko na lang. Ayaw ko kasing Ito talagang mga first-hand information ko. Merong mga tao talagang malapit kay Pangulong Duterte na masasabi mong etong tao na ito, maging hindi na Pangulo si Duterte, loyal kay Pangulong Duterte. Ito yung mga taga Davao na talagang ganon. At ang iniisip lang ay hindi, sa katunayan nga wala silang pwesto sa gobyerno. Pero ang iniisip lang nila is to protect the image of the president, to protect the president, to protect. Yun lang kanilang nasa isip. Sa katunayan, marami na ho silang sinumbong sa Pangulo na nasibak. To the point na pahiya ho. Minsan, ito kakwento ko lang may meeting. As in, meeting. Pinalabas yung mga ibang tao. Isipin ko lang paano ko kukwentong hindi ako madadali So, pinalabas yung mga tao. Sabay biglang tinawag tong isang opisyal. Tinawag ni Presidente. On the spot, sinibak niya. Kahiya-hiya daw, hiyang-hiya daw yung opisyal na yon. Tapos biglang tinawag niya yung tao na nagsumbong na pinagkakatiwalaan niya. Sabi ko, ang lupit nito, bakit? Mas yung tiwala ni Pangulong Duterte dito sa tao na ito, higit pa dun sa ina-point niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, merong mga si Pangulong Duterte kino-consider na kaibigan na alam mong walang gustong gawin kung hindi tumulong lang sa gobyerno. Sumuporta lang sa kanya. Marami yung instance na ganyan na nangyari na sibak na si Mocha mismo nakita niya personal. Biglang palalabasin yung ibang mga media, tapos yung mga trusted lang na tao ang nandun sa loob. Tapos pasisibak niya talaga on the spot. Marami yung ganyan na hindi na binabalita sa media kasi nga ang concern naman doon wag na ipahiya para naman sa pamilya. Pero yun na nga, marami yung ganyan. No one is above the law. No one is above the law. Ayan.
Ayun na nga. Oh, so ito yung kinagandahan itong sa PhilHealth ay sinabi ni Pangulong Duterte. Hindi na sinabi niya dito. Yayariin ko kayo. Not this time. My Okay. God.